Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na town with evidence na ako hindi na talaga makakaligtas itong si Pastor Apollo Kibuloy. Naku mga kabibig, kasi ang California judge orders unsealing of arrest warrant versus Kibuloy. Naku, delikado na talaga. Pag ito ang mangyari, pag i-connect ito sa Interpol. Naku mga kabibig, eto ha, makinig tayo sa isang report kung saan dito isinasalaysay na ito ang pwedeng mangyari kay Pastor Apollo Kibuloy na ang Central District of California Judge Terry Hatter Jr. has ordered the unsealing of the arrest warrants against Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy and his co-accused. Makinig tayo ha kung ano ang mangyayari. Go! California sa Amerika na i-unseal ang arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Kasunod dyan ang hiling ng Criminal Division ng US Department of Justice na humahawak sa 43 counts ng patong-patong na kaso kabilang ang sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy at bulk cash smuggling. Ibig sabihin, pwede nang ilagay sa red notice ng International Criminal Police Organization o Interpol si Kibuloy at iba pa niyang kapwa-akusado. Kapag nasa red notice ang isang tao, pwedeng hilingin ng isang bansa sa law enforcement unit sa buong mundo na hanapin at pansamantala siyang arestuhin. Noong February 2022, nasa wanted list ng Federal Bureau of Investigation na ng Amerika si Kibuloy. Sa isang audio recording nitong Pebrero, sinabi ni Kibuloy na nagtatago siya rito sa Pilipinas dahil may banta raw sa kanyang buhay, bunsod ng arrest warrant niya sa Amerika. Sinusubukan pang kunin ng GMA Integrated News ang bagong pahayag ng kampo ni Kibuloy. Ito pala, what happens is that the name of the person listed on a red notice is placed on a lookout list. And when the name of the person listed comes to an attention of law enforcement abroad, the NBI ng Pilipinas will notify through Interpol and the US Federal Prosecutor will then request that person's provisional arrest and or file a formal request for extradition. Hala! The FBI previously arrested officials and members of KOJC, including Gia Kabaktulan and the other co-accused of Kibuloy. Nako. So yun na nga kabibig, delikado na talaga itong issue ni Pastor Apollo Kibuloy. Naku mga kabibig, eto pa ha, binanatan itong si Senator Cynthia Villar dahil sa kanyang pag-sign sa written objection against Pastor Apollo Kibuloy. At alam nyo ba kung ano ang rason ni Cynthia Villar? Pumirma ako kahapon, kaibigan ko si Pastor Kibuloy. Mabait siya sa aming pamilya. Nagtataka ako dyan sa case na iyan. Kaya medyo di ako naniniwala dyan sa case na yan. So yun ang rason ni Senator Cynthia Villar kasi kaibigan sila at mabait si Pastor Apollo Kibuloy. Ito ang mga komento ng ating mga netizen. Minaliit ang mga NARS at sinabing diploma mill lang kaya pag-room nurse lang sila. Sinabihan ng mga frontliners noong pandemic to work harder kahit na nagkamatay na sa duty. Nag-object sa contempt ni Kibbs kasi family friend siya. Ano nga ba ang ginagawa mo, Senator Cynthia Villar? Yan ang tanong ng mga netizen. Since Senator Cynthia Villar has signed, expect her son will also sign that objection to the warrant. Pagkaibigan at mabait pala sa pamilya, absuelto na kaagad sa inyo. Ito pa, madami daw kasi butante ang Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Sayang naman kung hindi boboto sa kanila. Di naman kasi nagre-research yan si Cynthia Villar, kaya boba. Grabe naman sila mag-comment. Pamilya kayo naman loko Cynthia Villar. Natural, pipirma ka. Ito pa, kaibigan card activated. Senator
Risa, thank you for doing this, pero kung ganyan kabasura ang mga kasama mo sa Senado, sayang effort ang maging totoo at tapat sa trabaho. Ito ang mga prediksyon ng maraming Pilipino. Ito na kaya ang hudyat ni Senator Risa Hontiveros para tumakbong presidente. Ito na kaya ang hinihintay ni Senator Risa Hontiveros na makuha ang pagmamahal ng sambayanang Pilipino, makuha ang trust ng sambayanang Pilipino, lalo na kung mapakulong niya si Pastor Apollo Kibuloy. Of course, marami ang maniniwala na talagang ginagawa ni Senator Risa Hontiveros ang aksyon at ang tawag ng katarungan para sa mga inapi daw ni Senator Pastor Apollo Kibuloy. Bakit daw ang sinabi ko? Kasi alleged lang talaga ito lahat. Hindi naman kumpirmado kasi hindi pa ito na nagkaroon ng hearing sa Korte Suprema. Wala pa namang desisyon ang Korte Suprema. Oo nga, may sinampa ng kaso, pero kailan ba ang hearing? Diba mga kabibig? So, pwede itong maging stepping stone na mga dilawan para bumalik sa gobyerno. Diba? Si Trillanes, sabi ng Trillanes, susuportahan natin si Senator Risa Hontiveros. Oo. Marami ng mga epal na dilawan ang sumusuporta kay Senator Risa Hontiveros. So this is the good way. Ito na hinihintay lang chance na iparinig na nandito lang ang mga dilawan at palaging nandito para tutulong makamit ang katarungan sa mga inabuso ni Pastor Apollo Kibuloy. Pwede naman, di ba mga kabibig? Alam niyo naman ang politiko marunong maglaro. Kung saan pwede sila magiging effective, tawag dito, importante sa mga tao at very, tawag dito, mamahalin sila ng mga tao. Of course, go with the flow sila. Kagaya ni GV Ejercito, nilaglag ang ibang senator. Nung una pumirma. Ngayon, nag-withdraw sa pirma. Natakot si GV Ejercito. Walang bayag, sabi ng ilang netizen. So, yun na nga mga kaibigan ating latest libak-libak for today. Ano ang iyong palagay dito? Ito na kaya ang talagang katapusan ni Pastor Apollo Kibuloy na kung saan ang Interpol na amang himasok at walang magagawa ang NBI dyan, kundi sumunod na. Kung sabi ng NBI, ng Interpol na arestuhin si Kibuloy, NBI ng Pilipinas, arestuhin si Kibuloy, wala nang magagawa. Diba? So comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time! Ano man ang kahinatnan nitong aking motion na bawiin sana yung contempt, ang mahalaga sa akin dito, pinaglalaban ko to. Kasi demokrasya ito eh. Magkakaiba tayo ng prinsipyo. Hindi ito usapin ng kaibigan ko, si pastor. Hindi yon. Walang ganong klaseng hiwalay yon. Ang aking paniniwala dito, ito ay nasa DOJ na. Hindi naman siguro kalabisan kung hingin natin sa ating mga kasama na wag nang dalawang sangay ng gobyerno pa ang gagawa ng investigasyon. Merong judiciary, meron pang House, meron pang Senate. Parang sa resources ng gobyerno, parang doon na sa isang parang masyadong magastos ba sa aking palagay. Pangalawang punto, in aid of legislation, pagka inisip ko, kapag ito ay pinag-usapan natin ng palalimin ng umaabot sa iskandalo, parang para sa akin, malinaw na, ba to? Parang sa konstitusyon natin, meron talagang paghihiwalay ng Estado at religion. Dito, sa nakikita ko, pagka nagpatuloy sa ganitong proseso, parang sinasaklawan na ba natin, makakaroon ba tayo ng mga panukala na sasagasaan natin ang religion? Kasi ang papunta na to hindi na, wala na kay pastor yung, napupunta na doon sa buong organisasyon, sa buong religion nila. Para sa akin, total, andyan ang judiciary, sila talaga ang pwedeng magsagawa ng investigasyon
sila talaga ang pwedeng magbigay ng parusa, aba siguro pagkatapos nilang magdesisyon at kung ano ang ilabas ng judiciary, yun ang kunin namin sa legislative at doon kami, in aid of legislation, gumawa ng batas.